pinag-aaralan natin kung paano sa isang bansa magkakaroon ng samahang sa Diyos gaya ng una. At ito po'y ayon sa Biblia. Nakita po natin nung nakaraan na ang posibilidad ng pagkakaroon ng samahang sa Diyos sa isang bansa ay open sa lahat ng mga bansa. Gaya nga po nung nakasulat sa 10 at 34-35 ng Gawa ng mga Apostol. Ang sabi ng apostol na si Pedro, maraming salamat po sa inyo. Pati na po doon sa ating mga panauhin na alam namin hindi naman naniniwala sa amin at galit sa amin. Magandang gabi po sa inyo. Kasi sabi po ng Biblia, iibigin mo ang iyong kaaway, sabi. Hindi naman po tayong lahat magkakasundo. At kahit hindi tayo magkakaaway, naniniwala po ako na it is impossible to please everybody. Kasi meron tayong kani-kanyang punto ng paniniwala, paninindigan, mga prinsipyo sa buhay. Kaya po, sa iba't ibang bagay, nagkakaiba-iba ang tao. Sa timpla ng pagkain, mas matalas ang taga Bicol. May may nangangagat na sili ang kanilang timpla. Ganon din ang mga Indian, yung mga Bombay. Mga Bombay po, kung kumain ng sili, dakot-dakot Pero sa Katagalugan, di po ganon. Sa maraming punto, hindi tayo magkakasundo. Pero sa pag-uusap na ukol sa Diyos, dapat sana po magkasundo-sundo tayo Kaya lang, hindi nga natin magagawa. Kaya we expect na merong hindi maniniwala sa amin. Ganun pa man, pinipilit namin na sa aming kaliitan ay maganap po namin yung aming pinaniniwalaang marapat sa Diyos na ibalita yung kaligtasan sa aming kapwa, maniwala kayo't hindi, pahalagahan nyo po't hindi, yun ang aming ginagawa sa tulong ng Diyos. Kung natatandaan po ninyo, noong nakaraan, ay pinag-aaralan natin kung paano sa isang bansa magkakaroon ng samahang sa Diyos gaya ng una. At ito po'y ayon sa Biblia. Nakita po natin noong nakaraan na ang posibilidad ng pagkakaroon ng samahang sa Diyos sa isang bansa ay open sa lahat ng mga bansa. Gaya nga po nung nakasulat sa 10 at 34-35 ng Gawa ng mga Apostol. Ang sabi ng apostol na si Pedro, natatalastas ko na ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. God is not a respecter of persons. Kundi ang wika sa bawat bansa, siya na may takot sa Diyos. Gumagawa ng katwiran ay katanggap-tanggap sa Diyos. Kaya ang possibility ng pagiging dapat nasa lahat ng bansa. Open po ito sa lahat ng bansa. Ngayon, isa sa mga bansang kandidato sa pagkakaroon ng samahang sa Diyos ay ang Pilipinas. Napag-aralan po natin yan, binasa natin sa Biblia na magliligtas ang Diyos sa may silanganan. At wala hong makakatutol na ang Pilipinas ay isa sa mga bansa sa silanganan. Pinatibayan pa ito ng ating binasa sa 24 ni Isaias. Pakinggan niyo po ang lalong partikular na mababasa nating masasabi nating nagbibigay kwalifikasyon sa Pilipinas para maging ang Pilipinas ay isang bansang mayroong mga taong maglilingkod sa Diyos. Pakinggan niyo po. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan. Sabi sa Biblia, luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan. Tuloy. Sa makatwid bagay ang pangalan ng Panginoon. Ayun, ang luluwalhatiin ng mga taga-silanganan, yung pangalan ng Panginoon.
ng Diyos ng Israel. Saan manggagaling ang pagluwalhati? Tuloy ang basa. Sa mga pulo ng dagat. Ayon, sa mga pulo ng dagat. In the isles of the sea. Hindi ito sa Israel magaganap. Kasi ang Israel po hindi matatawag na mga pulo ng dagat. Kasi po ang Israel ay kabilang sa isang malaking kontinente. Ang kontinente hindi mga pulo ng dagat. Ang tinutukoy plural pa Hindi naman sinabing isang pulo lang ng dagat Kundi, magkakaroon ng pagluwalhati sa Diyos sa mga pulo ng dagat. Sa silanganan, may mga pulo ng dagat. Ang isa riyan ay ang Pilipinas. Kasi po ang Israel ay kabilang sa isang malaking kontinente. Ang kontinente hindi mga pulo ng dagat. Ang tinutukoy plural pa Hindi naman sinabing isang pulo lang ng dagat Kundi, magkakaroon ng pagluwalhati sa Diyos sa mga pulo ng dagat. Sa silanganan, may mga pulo ng dagat. Ang isa riyan ay ang Pilipinas. Hindi ho ba? Ang Pilipinas ay mga pulo ng dagat. Hindi ho mga pulo sa ilog o sa lawa. Hindi. Ang Pilipinas, mga pulo ng dagat. Actually, sabi nga ni Rizal, ang Pilipinas Perla del Mar de Oriente. Pearl of the Orient Seas. Kaya, yung description ng Biblia, tumutugon sa description na nauukol sa ating bansa. Na sa bansang tinatawag na mga pulo ng dagat sa Biblia ay may lilitaw na pagluwalhati sa Diyos. Paano magkakaroon ng pagluwalhati sa Diyos sa mga pulo ng dagat sa silanganan? Nabasa na rin po natin yung sinasabi sa 42, versikulo 4 ni Propeta Isaias. Pakinggan niyo po. Siya'y hindi manglulupaypay o maduduwag man hanggang sa maitatag niya ang kahatulan sa lupa at ang mga pulo ay maghihintay sa kaniyang kautusan. Ayun. Sa mga pulo, para lumitaw yung paglilingkod sa Diyos, yung mga taong magkakasama-samang luluwalhati sa Diyos, meaning po yung pagluwalhati is praising His mighty name. Pagkilala sa Diyos yun. Para lumitaw yun sa mga pulo, hindi kang mga pulo maghihintay ng kanyang kautusan. Ayon. Sa makatid, yung kautusan ng Diyos, dadating doon sa mga pulo na hinuhulaan ni Propeta Isaias na dadatnan ng kanyang kautusan. Maghihintay ang mga pulo. Kaya naman sa kasaysayan ng pagrirelihiyon, tayo namang mga Pilipino, kumbinsido tayo. Anong ating kalagayan? Hindi naman dito nag-umpise. Di ba tayo dinatnan lang? Dumating lang sa atin, di rito nag-umpisa ang Kristyanismo, ang paglilingkod sa Diyos. Hindi po. Nakita nyo? Kaya yung sinasabi sa hula, tama. Ang mga pulo, maghihintay ng pagdating ng kautusan. Bakit? Hindi rito galing saan ho manggagaling? Pakinggan nyo kung saan manggagaling. Sa 24 ni Lucas. Yung dapat mahintay ng mga pulo, dumating sa mga pulo, para ang mga pulo'y maglingkod sa Diyos, ang kanyang mga mamamayan, hihintayin nila ang kautusan. Saan manggagaling? Basa. At ipangaral sa kanyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa, magbuhat sa Jerusalem. Saan ho manggagaling? Sa Jerusalem. Yun ho sabi sa pasyon magmula sa Jerusalem, lahat ay inyong libutin at aralan ng magaling. Ang taong nagugupiling ng sasalay, di mahimbing. Di ba, naririnig nyo pag mahal na araw, kinakanta sa mga
mga pabasa. Ang sinumat aling tao, aral at binyagan ninyo, ang tumanggap ng bautismo at maniwalang totoo, siya kung magiging katoto, ang aayaw na tumanggap at aayaw na pabinyag, di magkakamit patawad, walang salang maghihirap sa apoy na nagniningas. O, kita nyo? O, kayo Katoliko, alam nyo ba yun? Di ba? Dapat alam nyo yun eh. Nababasa pasyon yun. Saan manggagaling yung kaligtasan? Yung pangangaral na darating sa mga iba-ibang bansa, kasama na sa mga pulo ng dagat? Magmula sa Jerusalem. Saan ang manggagaling? Kaya kayo, pag ang sinampalatayanan nyo galing sa Amerika, hindi totoo yan. Kalokohan yan. Tandaan nyo. O gusto nyo, tawagin nyo lahat ng pastor na Amerikano, patutunayan ko, lahat ng relihiyong sa Amerika nag-umpisa, mali. Nga? Lahat ng relihiyon dinala sa Pilipinas, ang umpisay sa Amerika, mali. Seventh-day Adventist, mali. Yung Mormons, mali. Di ba? Bakit? It doesn't conform with biblical prophecies and standards. Bakit? Kasi di magalit kayo sa akin kung gusto ng mga born again na pastor. Ngayon, yung mga miyembro, okay, magagalit agad. Pakinggan nyo muna. Nasa Biblia eh. Ang katotohanan manggagaling sa Jerusalem, hindi sa Amerika, at lalong hindi sa Roma. Naintindihan nyo? Hindi manggagaling sa Roma, sa Jerusalem. Yun ang direksyon eh. O, ipangaral sa kanyang pangalan ng pagsisisi sa lahat ng mga bansa, magbuhat sa Jerusalem. Yun ang sinabi ng Biblia. Kung kayo'y marunong sa direksyon, titignan mo muna, tika, saan ba manggagaling ito relihiyong tatanggapin ko? Iglesia Evangelica Metodista Episcopal in Las Islas Filipinas. Yemile. Mali agad. Bakit? Sa Pilipinas nag-umpise. Pagka sa Pilipinas nag-umpisa, mali. Ito ikaw ang amin sa umpisa sa Pilipinas noong 1914. Mali na yan. Bakit? Umpisa mali na eh. Paano magiging totoo yan mali ang umpisa niyan? Walang nag-umpisa sa mali na magiging totoo. Tandaan ninyo. Ang totoo, galing sa Jerusalem. Yun ang sinasabi. Ngayon, kung ang Pilipinas ay hindi Jerusalem, hindi ito bahagi ng Israel, ang Pilipinas nakalagay sa Biblia, ang mangyayari, yung mga puluy ka ng dagat, maghihintay ng kautusan. Di ba? Ang tanong na iniwan natin nung nakaraan linggo, maghihintay pala, paano dadating ang kautusan? Di ba? Paano dadating? Sino magdadala? Yan na ngayon ang away. Laking away niya. Alam mo, sabi, ang nagdala rito ay ang mga pari. Yung mga Frailing Castilla. Yun ang nagdala. Kami ikang Katoliko ang nagdala ng Biblia sa Pilipinas. Agawan na yan. Teka muna, pag-aralan natin. Sino ho ang magdadala? Ang Diyos ang nagsabi, ang mga pulo hihintayin ng kautusan ng Diyos. Para makarating sa mga pulo na kagaya ng Pilipinas, ang kautusan ng Diyos, dadalhin. Sino magdadala? May maghihintay ang pulo eh. Sino magdadala? Ang mga pari ba nagdala? Ang mga Frailing Castilla ba nagdala?
na ayaw nilang pabasahin ng Biblia ang mga Pilipino? Yung bang magdadala sa ating bansa ng tunay na kaligtasan at pananampalataya sa Diyos? Hindi tayo humahatol. Nagbabasa tayo ng pruweba biblika, mga kababayan. Aalamin natin sa gabing ito. Ang mga pulo, maghihintay ng kautusan ng Diyos. Sino magdadala ng kautusan? Lahat ba ng klase ng tao qualified para magdala ng kautusan ng Diyos? Para tayong mga Pilipino magkaroon ng isang samahang sa Diyos at maging dapat sa Diyos? Sino ang pwedeng magdala? Basa. Pakinggan nyo sa Roma 10, versikulo 14 hanggang 15. Ganito ating mababasa. Paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinampalatayanan? At paano silang magsisisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano silang mga kikinig na walang tagapangaral? At paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Ayun. Para pala makarating ang batas ng Diyos at ang katwiran at ang aral ng Diyos, kailangan may mangaral. At ang mangangaral, sugo. Ayan. Away na naman yan. Lahat yan sugo raw eh. Kahit na ang karamihan dyan napasubo lang, sugo na. Meron, nakarinig daw siya ng tinig. At nakakita raw siya ng liwanag. Sugo na. Yun nangangaral dyan sa mga palengke, kuha ng pera. Na lahat ng tao hininga ng pera sa daan, sugo raw yung mga yon. Nagturo sa kanila, sugong apostol daw. Diba? Ako, sa ginagawa pa lang nila, di ako makapaniwala sugo yung mga yun eh. Pwede pa, sugo ng impyerno, pero sugo ng Diyos, hindi pwede. Bakit? Pera hanap niya sa tao eh. Ano pakialam niya sa'yo? Basta hingi ka ng hingi siya ng hingi ng pera, tanggap naman ang binibigay ng mga tao. Offering. Sa Diyos ba yan? Ang Diyos, hindi kahit sino tinatanggapan ng offering. Itong mga ito, kahit hold-upper, sinasahuran eh. Di ba? Kahit mga drug dealers at marijuana user, tinasahuran niyang mga yan eh. Sige, magalit kayo sa akin. Sige, sugo ng Diyos, malayo. Walang apostol ni Kristo na nanghingi ng pera kahit kanino. Magpakita ka kahit isa. Apostol ni Kristo, kahit sino hininga ng pera, wala niyan. Bakit? Kaya lang naman kayo nagre-reliyon dahil dito eh. Tanggalin mo ito't hindi mangangaral yung mga tayo. Diba? Malulugi mo ba yon? Mapainom ka ba nun ng isang basong soft drinks? Di ka papainumin nun, hihingan ka ng pera nun. Diba? O ngayon, sugo raw yun. Yun namang isa, ako ika ang sugo na umaakyat. Siya raw yung umaakyat na sugo. At ang kahulugan daw ng umaakyat ay nakikilala. Ngayon, kailangan para yung aral ng Diyos makarating sa Pilipinas, kailangan sa mga pulo ng dagat na naghihintay para marating ng aral, kailangan may magdala. At sino magdadala? Sabi ng Biblia, exclusive. Paano silang mangangaral kung hindi sila mga sinugo? Kaya para makarating ang katotohanan ng aral ng Diyos sa Pilipinas, kailangang may sugo na magdala ng aral sa Pilipinas. Amen? Sino ang sugo na magdadala ng aral sa Pilipinas? Sino? Pakinggan nyo. Sino Ote nyo. Nakikinigo kayo? Talaga? Ote nyo Saan manggagaling ang aral? Good. Tanyo? Saan manggagaling ang aral? Jerusalem. Dadalhin sa iba-ibang bansa hanggang sa mga pulo ng dagat. Amen? Amen. Saan manggagaling yung mga ngaral? Na sugo. Dapat sa Jerusalem din. Doon manggagaling yung aral, natural, ang mga ngaral sa Jerusalem din manggagaling. Pwede ba namang yung mga aral manggagaling sa Jerusalem, ang mga ngaral manggagaling sa Roma? Nonsense. Hindi pwede.
Kailangan kung ang aral na dadali galing sa Jerusalem, makarating sa mga ibang bansa, kailangan yung mga ngaral imported from Jerusalem. Di ba? Yung sugo. Di ba? Payag kayo mga kapatid? O, ayan. O. Pero salamat sa Diyos, nakapakinig ako sa aral ng sugo na nanggaling sa Jerusalem. Tanong, sino yung sugo na galing sa Jerusalem na mangangaral para makarating sa lahat ng bansa ang mga aral ng Diyos? Sino yung sugo na yon? Pakinggan nyo sa hula, 41 ni Isaias, ganito ang ating mababasa. Sinong nagbangon ng isa na mula sa silanganan? Ilan ho? Ilan ho? Isa lang eh. Sino ang nagbangon ng isa mula sa silanganan? Tuloy. Na kanyang tinawag sa katuwiran sa kanyang paanan. Siya'y nagbigay ng mga bansa sa harap niya, at pinagpuno niya siya sa mga hari. Tingnan nyo, itong ibinangong mula sa silanganan, ito ikay ibinigay sa kanya ng Diyos ang mga bansa. Ayon. Masasakop niya sa kanyang gagawin ng mga bansa. Sino ito? 27. Pakinggan nyo. Ako'y unang magsasabi sa Sion, narito, narito sila, at ako'y magbibigay sa Jerusalem ng isa na nagdadala ng mga mabuting balita. Sino? Nagbibigay ako sa Jerusalem ng isa na nagdadala ng mabuting balita. Kita nyo? Isa talaga eh. Saan mag-uumpisa ang kanyang pangangaral? Mag-uumpisa sa Jerusalem. Magdadala siya sa Jerusalem ng mabuting balita. Sino yon? Sa katuparan ng hula ni Isaias. Pakinggan nyo sa 4 ni Lucas, ganito ating mababasa. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat ako'y pinahira niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha. Sino ang nagsasalita rito? Ang Panginoong Hesus. Sabi ng Panginoong Hesus, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon. Pinahira niya ako upang ipangaral ang mabubuting balita. Kaya yung good news, yung ebanghelyo, yung aral ng kaligtasan, ang nagdadala noon, isa lang, si Kristo. Nag-uumpisa ang kanyang pangangaral sa Jerusalem. Tanong, tapos na ba sa Jerusalem? Talaga naman si Kristo sa Jerusalem nangaral eh. Eh sino ngayon ang magdadala sa ibang bansa? Ha? Natapos na ba sa Jerusalem? Pakinggan nyo sa isang talata, sa 2 ng Gawa ng mga Apostol, versikulo 38, patuloy sa 39. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Bakit? Sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak. Sa mga anak na Israel. At saan pa? At sa lahat ng nangasa malayo. Kita nyo, hindi naman matatapos sa Israel ang pangangaral ni Kristo eh. Sa inyong pangako sa Israel. Sa inyong mga anak. Saan pa? Sa lahat ng nangasa malayo. Tanong mga kapatid, ang Pilipinas ho ba'y malayo sa Israel? Malayo halfway eh, sa globo eh. Ha? Malayong takbuhin eh. From the Far East to the Near East, ha? Sa Middle East, ang layo eh. Kaya, hindi totoo na natatapos ang pangangaral sa Israel lang, kundi mumula sa Israel, tatawid dito hanggang sa malayo. Sabi ng Biblia, may katunayan ba tayo sa Biblia? Pakinggan nyo sa 8:41 ng unang hari. Ganito ating mababasa mga kapatid. Basa. Bukod dito'y tungkol sa taga-ibang lupa na hindi sa iyong bayang Israel, pagka siya'y magbubuhat sa isang malayong lupain. Kita nyo, may hula oh. Mga taga-ibang lupa, hindi sa bayang Israel. Magbubuhat sa malayong lupain. Oh.
Kumbinsido na kayo, meron tayong chance mga kapatid. Kaya lang may mangangaral sa atin. Hihintayin natin dito yung pangangaral. Nino? Ng sugo. Sino yung sugo? Si Kristo. Ang kaso si Kristo pumalik na sa langit, sabi nung iba. Hindi naman ikaw nakarating si Kristo sa Pilipinas. Tama. Agreed. Okay tayo dyan. Hindi talaga nakarating si Kristo personal sa Pilipinas. Oh. Pero tanong, kahit hindi niya tayo dinatnan dito sa Pilipinas personal, may pag-asa ba tayong maging dapat kay Kristo? Pakinggan nyo sa Juan 20, versikulo 29, ganito ating mababasa. Sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka, mapapalad yaong hindi nangakakita at gayon may nagsisampalataya. Tanong ko sa inyo, nakita nyo ba si Jesus? Nakita nyo yata eh. Nung Biyernes lang, pinag-aagaw-agawan dyan. Yun daw si Jesus. Kung yun si Jesus, di nakita mo na. Kahit maritrato, di nakita mo. Ang sinasabi sa hula mapalad ka Tomas, nakita mo ko, sumampalataya ka. Mapapalad yaong hindi nakakita. Nakakita o hindi? Hindi. Gayon may sumasampalataya. Ayun ang sabi sa Biblia. Kaya, merong hindi nakakita. Magiging dapat sa Diyos. Kasama tayo ron. Dahil hindi natin nakita si Jesus. Kahit nga kuko, hindi natin nakita. Yung pinagsasabi nila raw, yan daw si Jesus. Yung mga tawag dyan, mga ribu-ribulto. Di totoo yan. Iba-iba yan. Niloloko lang tayo Pagmasdan mo yung DI, ang kanyang muka, bilog. Diba? Pagmasdan mo naman sa Shroud of Turin, ang kanyang muka, oblong. Yung biluhaba. Di ba? Sa Quiapo, negro. Di ba? Punta ka sa San Rafael, iba. Kung talagang si Kristo yan, ba't nagkaiba-iba ng mukha yan? Meron talagang hindi makakakita, maliligtas, magiging dapat sa Diyos. Kaya, sa Pilipinas, may pag-asa tayo. Kaya lang, ang pag-asa natin, yung aral. Pag nakarating sa Pilipinas, sino ang mangangaral? Si Kristo. Si Kristo ay pumalik na sa langit. Paano tayo ngayon mararating ng balita? Pakinggan nyo, ha? Sa isang talata ng ikalawang Tesalonika, nangaral ang sugo kailangan makarating sa Pilipinas yung aral ng sugo. Paano makakarating? Pakinggan nyo ang sabi ng Biblia. Kaya nga, mga kapatid, kayo'y mangagpakatibay, at inyong panghawakan ang mga aral na sa inyo'y itinuro, maging sa pamamagitan ng salita o ng aming sulat. Paano makakarating ang aral? Ulitin ho natin. Kaya nga, mga kapatid, kayo'y mangagpakatibay, at inyong panghawakan ang mga aral na sa inyo'y itinuro, maging sa pamamagitan ng salita o ng aming sulat. Paano ho makakarating ang aral sa iba-ibang bansa? Liwa-liwanag, panghawakan ninyo ang aral na sa inyo itinuro, maging sa pamamagitan ng salita o ng aming sulat. Kaya nga ito Ang mga pulo, maghihintay ng kautusan. Nakarating ba? Paano nakarating? Sino nangaral? Sugo. Saan galing yung sugo? Sa Jerusalem. Paano nakarating sa Pilipinas? Sulat. Kaya ang pag-asa natin, andito Pakinggan nyo sa 15:4. Basa. Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Ayun. Asan ho ating pag-asa? Andito. Wala sa pastor. Wala. Mga pastor-pastor naglitawan ngayon. Wala pag-asa riyan. Pera, gusto niyang mga karamihan dyan. Ang pag-asa, ito. Kaya pala ito ipinasulat ng Diyos Para yung aral na galing sa Jerusalem, itinuro ng sugo na galing sa Jerusalem, masulat para makarating sa Pilipinas. At sa iba't ibang mga bansa. At yun nga ang nangyari. Naisulat nga
bagaman napakaraming taong tumututol dito, winawasak ang Biblia, nakarating hanggang sa ating panahon ang Biblia na i-preserve ng mga pangyayari para makarating sa mga huling araw na ito, ang salita ng ating Panginoon. Isipin nyo, maraming nagtangkang wasakin ng Biblia, sila Ibareta, sila Hughes, sila Darwin, ang dae, tinututulan nito, winawasak na pilit ang Biblia. But something is worthwhile noticing. Alin yun? Sa dami ng puwersang gustong magbagsak ng Biblia, gumitaw ang Biblia, naging bestseller, most interesting book in the history of mankind. Ito ang aklat na pinakamaraming interesado. Ito ang aklat na pinagtatalunan ng napakaraming tao. Ito ang pangunahing aklat sa benta. Ha? Bestseller, all-time bestseller ang Biblia. At isang aklat na kinalalagyan ng lalong maraming impormasyon sa hinaharap. Yun ang katangian ng Biblia. More and above all other books on earth. Ang Biblia ay nagsasalita ng bagay na hindi pa nangyayari at nakikita mong mangyayari. Doon nabubukod ang Biblia. Kaya merong isang kapangyarihan na nagdala sa Biblia para ito'y kumalat sa iba't ibang bansa para matupad yung sinasabi sa Biblia, magmula sa Jerusalem. Talaga naman pati sugo galing sa Jerusalem eh. Si Kristo sugo, mga apostol sugo, di ba galing sa Jerusalem? O pakinggan nyo kung anong katunayang yung mga apostol talaga sila mangangaral sa buong mundo. Hindi Pilipino mangangaral. Basa sa isang talata, 28, versikulo 19 hanggang 20. Ganito nakasulat. Dahil dito, magsiyaon nga kayo. Sino inuutusan? Magsiyaon kayo. Nabasa ng pastor dito sa Pilipinas. Sabi ikaw ng Diyos, yumaong kami. Kaya pumunta kami sa iba-ibang bansa. Hindi ka inuutusan doon, ano? Ang inuutusan doon yung apostol, yung taga-Jerusalem, ang nag-uutos yung sugo na si Kristo. Na ang sabi ni Kristo, kung paano ang pagkasugo sa akin ng Ama. Basa! Kung paanong pagkasugo sa akin ng Ama, ay gayon din naman sinusugo ko kayo. Kaya si Kristo, kung siya ang sugo ng Ama, sinugo naman niya ang mga apostol. Saan niya pinapapunta mga apostol? Basa, 28:19, tuloy. Dahil dito, magsiyaon nga kayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. O sino inuutosang pumunta sa mga bansa? Hindi ba yung mga sugong apostol? Sabi, gawin yung alagad ang mga bansa na sila na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Nakita nyo, hanggang matapos na mundo, ang may karapatang mangaral, mga apostol, I am with you! Sino ang sinabihan? Hindi naman yung mga Pilipino dito nagninegosyo lang eh. Ang sinabihan yung mga apostol na sugo, manggagaling sa Jerusalem, I am with you, even up to the consummation of the ages, even up to the end of the world. Mangaral kayo, gawin yung alagad ang mga bansa, bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro nyo sa kanilang ganapin lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo, at narito, ako, sabi ni Kristo, ay sumasa inyo. Kanino? Doon sa mga alagad. Sumasa inyo ako hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kaya ang inutusang mangaral sa buong mundo, mga alagad, paano silang nangaral? Sabi nung pilosopong kausap ko sa Pampanga, paano ka makakapangaral ng mga apostol? May patay na. Sabi. Paano raw makakapangaral? Patay na. O, sabi ko, sino naman nagsabi sa'yo ang mga apostol patay na? Ikaw kako ang patay, hindi yung mga apostol. O, pakinggan mo, 5:6 ng unang Timoteo.
Datapwat ang nangagpapakabuyo sa mga kalayawan, bagamat buhay ay patay. Ayon, yun ang mga patay. Yung nakabuyo sa kalayawan, bagaman buhay, patay. Para sa Diyos, yung mga lasenggo, babaero, sugarol, gumun sa drugs, buhay pa, patay na yun eh. Pero yung taong banal, gumagawa ng kalooban ng Diyos, patay na yun, buhay pa rin eh. O, di ba? Pakinggan nyo, sa isang talata ni Mateo 22, Ako ang Diyos ni Abraham at ang Diyos ni Isaac at ang Diyos ni Jacob. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Tanyo, ang Diyos hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Kaya pagka meron kang Diyos, hindi ka naman tinuturing na patay. Kahit patay ka na sa laman, hindi ka papatay. At katunayan, hanggang ngayon, buhay na buhay ang mga apostol. Buhay na buhay. Gusto nyo, babasahin ko talata? Aten nyo ha? Kaya hindi kailangan magka-apostol na Pilipino eh. Oh, apostol Pilipino. Siya raw, apostol. Apostol? Bakit nakita mo ba si Kristo? Ang apostol nakakita kay Kristo, nakasalong kumain at uminom. Ikaw ba nakasalo ka kahit merienda? Hindi nga eh. Paano ka laging apostol? Yung apostol yung nakasalo ni Kristo, nakita si Kristo. Yun ang apostol. Oh. Sino ba yung mga apostol na yun? Yung 12, saka yung 2 apostol sa mga hintil. O sabi, patay na raw. Ano sinasabi sa yung patay? Patay na yung katawan lupa noon, pero buhay na buhay yun. Gusto nyo mabasa? Basa. Pakinggan nyo ha? Sa unang Korinto 4:9. Kaya ako di naniniwalang may apostol panlilitaw na tunay eh. Tunay apostol may lilitaw sa Pilipinas, di totoo yun. Pakinggan nyo. Sapagkat iniisip ko na pinalitaw ng Diyos kaming mga apostol na mga kahuli-hulihan sa lahat. Kita mo na, wala ka ng pwesto. Ulitin natin. Ulit. Sapagkat iniisip ko na pinalitaw ng Diyos kaming mga apostol na mga kahuli-hulihan sa lahat. May kasunod pa? Wala. Kami na ang kahuli-hulihan sa lahat na Natulad sa mga itinalaga sa kamatayan, sapagkat kami ginawang panoorin ng sanglibutan at ng mga anghel at ng mga tao. kita mo, kaya sila kahuli-hulihan, ginawa silang maging panoorin ng sanlibutan, ng mga anghel at ng mga tao. Kaya hanggang ngayon, buhay na buhay, pinanonood sila natin sila. Nanonood ba kayo sa mga apostol? Nanonood. Ano ang sabi ni Pablo? Basa. Ano ang sabi ni Marcos? Basa. Ano ang sabi ni... Yung mga apostol, di ba yun ang binabasa natin? Kaya hanggang ngayon, pinapanood natin eh. Ano po ang sabi ni Apostol Mateo? Basa. Oh. Ba't kakailangan? Kumpleto na. Nonsense ka naman eh. Kailangan pa ba pagka-apostol may kumpleto na? Meron pa bang nakalimutang ituro mga apostol? Wala nga. Ano pwesto mo? Asan ka? Mahiya ka naman. Paano ka mangangaral? Ayun, kay liwanag. Mga apostol ang mangangaral, ginawang panoorin ng sanlibutan. Paano mo sila mapapanood? Basa, 2:15 uli. Paano mo sila mapapanood? Basa. Kaya nga, mga kapatid, kayo'y mangagpakatibay at inyong panghawakan ang mga aral na sa inyo'y itinuro, maging sa pamamagitan ng salita o ng aming sulat. Nakakapagturo ba mga apostol o hindi? Nakakapagturo. Sa pamamagitan ng ano? Ng salita. At sa ano pa? At ng aming sulat. Kaya nga sila sumulat para makarating sa Pilipinas yung sulat Diba? Pakinggan nyo. 102:18. Ganito sinasabi sa awit. Ito'y isusulat na ukol sa lahing susunod. Para kanino sulat? Ulit. Ito'y isusulat na ukol sa lahing susunod. Para ba sa sumulat? Tamo, little ano lang, common sense. Yung sulat, para kanino? Para ba sa sumulat? Kay liwanag Ikaw gumawa ka ng sulat, para kanino?
Dear sarili ko, sinusulatan kita dahil matagal na tayong hindi nagkikita. Ha? Pagkagagawa ka ng sulat, may pinag-uukulan kang iba, di ba? Ikaw na nagsulat, may pinag-uukulan ka ng iyong sulat. Bakit ipinasulat ng Diyos ang aral sa mga apostol? Ito'y isusulat para sa lahing susunod. Para kanino? Doon sa sumulat o sa susunod? Para sa atin. Kaya nakarating ang aral sa Pilipinas dahil sa sulat. At ba't naman sila nagsulat? 1437, kaya sila nagsulat. Basa. Kung iniisip nino man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Kaya pala nagsulat, utos ng Diyos eh. Para nga makarating sa mga tao sa huling araw. Katunayan, basa, 1 Corinto 10. Kaya nga may kasulatan eh. Para yung aral ng mga sugo makarating sa atin. Tapos ito namang mga ngayon, nagbasa lang nung aral ng sugo, apostol na raw siya. Paano ka naging apostol? Nagbasa ka lang. Ang apostol binabasa, hindi nagbabasa, no? Kaya kami ginawang panoorin ng sanlibutan at ng mga anghel at ng mga tao. Yun sabi ni Pablo. Katunayan, pakinggan nyo. Ang mga bagay na ito nga'y nangyari sa kanila na pinakahalimbawa at pawang nangasulat sa pagpapaalaala sa atin na mga dinatna ng katapusan ng mga panahon. Kita nyo? Ba't isinulat? Para magpaalaala sa atin na dinatna ng katapusan ng mga panahon. Para sa atin talaga yung kasulatan. Sa pamamagitan ng sulat, nakapangangaral ang sugong si Kristo at ang kanyang mga apostol. Kaya sa Pilipinas, magkakaroon ng tunay na sa Diyos pagka nakarating ang sulat ng mga lingkod ng Diyos. At yan, sulat na yan, yan ang ating pag-asa. Kaya ako dito ako nakakita ng pag-asa sa kasulatan eh. Di ba? Sa sulat. Ano ang gagawin natin? May sulat. Ano ang gagawin natin? Para tayo maging sa Diyos, may kasulatan. Ano ang gagawin? Basa, Apokalipsis 1:3. Mapalad ang bumabasa. Ano ang ginagawa sa sulat? Yung pera. Ang pera ano? Pera, binibilang. Ang sulat. Binabasa. Ano sabi ng Diyos? Ulit. Mapalad ang bumabasa. Di may magbabasa. Mapalad yon. Sino pa? At ang nangakikinig. Pero kasi hindi marunong magbasa eh. Kaya makikinig dun sa binabasa. Hindi nakikinig sa kwento. Meron akong mga karal na kilala, may dala-dala kapirasong papel, may kodigo eh. Ikot ng ikot sa stage eh. Alam mo ba, kapatid, na pagka nagbigay kay Yahweh El Shaddai, pagyayamanin ka. Tsak yun. Bukas, mayaman ka na. Saan binasa yon? Binasa ba yan o kinuwento? Kwento yun, dinagay sa kodigo, gumawa siya ng kwento niya. Kukwento, ang lapad nung stage, ikot ng ikot yun. Purihin si Yahweh El Shaddai. Purihin ang Panginoon. Ayan. Hindi nagbabasa yun. Sabi sa Biblia, ang pag-asa ng mga tao sa panahong ito, sa sulat, ano gagawin mo? Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig. Ulitin natin, saka natin tuloy. Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. Kita nyo, sa malapit na pagwawakas ng panahon, ang hula sa Biblia, kailangan ito babasahin at papakinggan at tutuparin. Andito pag-asa natin. Kaya kami naniniwala para magkaroon ng organisasyong sa Diyos, manggagaling sa sulat. May magbabasa, may makikinig, at sama-samang tutupad. Di mapalad. Di ba magkakasama yun, ano? Mapalad ang bumabasa, at ang nakikinig, at ang tumutupad ng mga bagay na nakasulat. Di ba? Magkakasama sila o hindi?
may bumabasa, tapos nakikinig naman sila. Pag napakinggan, sama-sama silang tutupad nung bumasa. Oh. Kaya ako dito sa amin, tinatanong ako, ikaw ba, Mr. Soriano, ano ka ba? Tagabasa. Di ba? Yun ang naging bahagi ko sa buhay, magbasa ako na magbasa. Tapos, nung matutunan ko na, itinuro ko naman ang itinuro. O, tamo, may tagabasa uli ako ngayon. O, di ba? Mapalad yung bumabasa eh. Di, para maging mapalad sila, bumasa rin sila. Yun na nasa Biblia eh. Sasabihin mo, ikaw apostol pa? No? Hindi na ako kailangan mag-apostol. Kumpleto na apostol eh. At yung apostol, yung 12 nga, ilalagay pa yung pangalan nila doon sa Bagong Jerusalem eh. Ang pundasyon, bawat isa, isang apostol eh. Sa Bagong Jerusalem. Kung yung Bagong Jerusalem, kasali ka ron, dapat nakalagay din doon. Pakinggan nyo ha, babasahin na. At ang kuta ng bayan ay may 12 pinagsasaligan. At sa mga ito'y ang 12 pangalan ng 12 apostol. Kita mo, yung kuta ng bayan banal, may 12 pinagsasaligan. At ang nakasulat doon, 12 pangalan ng 12 apostol. Sino-sino yun? Basahin nga natin. Pakinggan nyo, ha? Ako'y natutuwa dito sa mga... Biro mo, napaniwala, apostol daw siya, pinaniwala yung mga tao. Kung apostol ka, dapat nasali ka ron. Ano pangalan ng 12 na nakalagay doon sa bayang banal, nakapundasyon doon? Basa. Ang mga pangalan nga ng 12 apostol ay ito. Sino-sino? Ang unay si Simon na tinatawag na Pedro, at si Andres na kanyang kapatid. Ang gagandang pangalan, Simon at saka Andres. Ayan. Sino pa? Si Santiago na anak ni Zebedeo, at ang kanyang kapatid na si Juan. Si Juan. Tuloy. Si Felipe at si Bartolome. Ayan. Si Felipe. Si Bartolome. Ayan. Mga apostol yan. Tuloy. Si Tomas at si Mateo na maniningil ng buwis. Si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo. Si Tadeo. Ayan. 11 na. Sino yung ika-12? Yung pinalit kay Judas. Dahil nagtaksil si Judas eh. Patin niyo kung sino yon sa gawa. Pakinggan niyo ha. At sila'y pinagsapalaran nila, at nagkapalad si Matias, at siya'y ibinilang sa 11 apostol. Bilang kahalili ni Judas. Ayan. Kaya yung isa si Matias. Kaya liwanag mga pangalan, no? O, kita mo, 12 apostol, 12 pundasyon ng Bagong Jerusalem, Bayang Banal. Biro mo, kasali pa rin si apostol. Sana kung kasali ka, kasama ka rin doon sa Bagong Jerusalem. Yung pangalan mo, na-record man lang sana. Kundi man lang apelyido, palayaw man lang. O. Kaya po, hindi kailangan na apostol ngayon dito sa Pilipinas. May apostol hanggang ngayon, naririto. O, eto, panoorin ang sanlibutan ng mga anghel at ng mga tao. Pinalitaw kami ng Diyos, mga apostol, kahuli-hulihan sa lahat. O, kaya eto, kumpleto ang kaligtasan nakasulat sa Biblia, isinulat ng mga apostol. Gusto mo maging dapat sa Diyos? Basahin. Mapalad ang bumabasa, nakikinig, at tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. Yan ho aming pananalig na gusto naming itawid sa inyo. Yung nabasa ko eh. Ang babae gagayak ng mahinhing damit, matimtiman at mahinahon. Ayan, nabasa ko. Tinuturo ko sa mga kapatid namin babae, kaya binabawalan ko silang mag-miniskirt eh. Oh. Pag ayaw pa bawal, tinitiwalag namin eh. Kasi sabi, mapala daw yung bumabasa eh. Ang nabasa ko eh, babae, mahinhing damit. Nababasa eh, mapalad ang bumabasa at ang tumutupad. Ano ba nakabasa? Basa. Gayon din naman na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon. Utos o hindi? Nakasulat o hindi? Nababasa o hindi? Nababasa pala eh. O, kung babae ka, sumunod ka. Pagamin mong damit, matimtiman. Huwag mo ilalabas yung dibdib mo. Saka yung pusod mo. Pinararami mo na lang ang repes. Kaya usong-uso, rape eh. Binibenta mo yung katawan mo eh. Itago mo. Sabi ng Diyos, mahinhig damit
may katimtiman na tinaw. Yun ang nakasulat eh. Oh, babasahin mo. Eto pa, 22:5. Basa. Ang babae ay huwag mananamit ng nauukol sa lalaki, ni ang lalaki ay magsusuot ng pananamit ng babae, sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon mong Diyos. Amen? Nababasa o hindi? Kung nababasa, dapat sundin o hindi? Dapat sundin. Mapalad ang bumabasa at ang nakikinig at ang tumutupad ng mga bagay na nasusulat sapagkat ang panahoy malapit na. Kaya ho yan ang aming pag-asa eh. Yung nakasulat, pero para makikinig ka doon sa mga pastor na napasubo lang, pepirahan ka lang nung mga yun. Hingan ka lang abuloy kung ano, may ikapo, may Webes, may Santa Cena. Biro mo pati Santa Cena. Ano ba yung Santa Cena ha? Tagalogin mo yung Santa Cena. Hindi ba yung Santa Cena? Banal, Santa, banal. Sena, hapunan. O de banal na hapunan? Saan ko nakakita maghahapunan lang, mag-aabulo yan pa? Kung may patawad ba naman yung mga tao na yan? Santa Cena, banal na hapunan, may abulo yan. Si Kristo, nung mag-Santa Cena, walang abulo yan. Ito namang mga nandito sa Pilipinas, nang mag-Santa Cena, tinawag yung mga miyembro at pinag-abuloy. Sa Biblia, wala naman nun eh. Oh, may abulo yan ba ng Webes sa Biblia? Wala naman eh. Meron bang ikapo para sa Kristiyano? Wala. Ikapo sa Israel, sa Kristiyano, hindi ikapo. Sabi sa Biblia, magbigay ayon sa ipinasya ng puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Yun ang batas ng bagong tipan. Ito naman mga pastor ng born again, puro ikapo na ikapo. Meron pa kung ano-anong offering, may special offering pa nga eh. Makinarya ng pera ang pinagagana ng mga mangaral ngayon. Wala sa Biblia, kinukolekta sa miyembro. Oh, ayan. Kaya ang sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, ang totoo, hindi nahahatulan sa dami. Hindi ko mo maraming miyembro, malaki kapilya, totoo na. Hindi ko mo nag-aral yung pastor, totoo na. Hindi. Hindi, ang totoo, yung nakasulat. Wala nang ibang totoo, kundi yung nakasulat. Pag wala sa kasulatan, di totoo. Mali. Basa, pakinggan nyo. Galatia 1:8. Datapwat kahimat kami, o isang anghel na mula sa langit, ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. Kita nyo, napakahigpit ng bilin, nagbili ng mga alagad, kahit isang anghel mula sa langit ha, hindi sa tagig. Sa langit nag-umpisa yung anghel. O kaya kami man, sila man, mabuhay sila maguli. Mangaral sila, ibang ebanghelyo, hindi yung nakasulat. Itakwil. Sa English nga, ang higpit eh. Let him be accursed. Sumpain ng mga ngaral ng hindi nakasulat. Sabi ng Biblia, sumpain siya. Let him be accursed. Basahin niyo yung Galatians 1:8. Sa English rendition, mas matindi. Let him be accursed. Sumpain ng mga ngaral ng hindi nakasulat. Kaya po, kayo naniniwala pag di nakasulat, pinatalong kayo, 3 talon. Talong mo muna, nakasulat ba yan? Kung nakasulat yan, gagawin ko pang 6 eh. Pinagdala ka 3 itlog, gagawin kong 7, pagka talagang nakasulat. Wala naman akong nababasang 3 itlog, 3 talon. Sino ang pinagaling sa inyo sa sakit? Taas ang kamay. Yung pinagaling. Talon. And shout on top of your voices, thank you, dear Jesus. Thank you. Thank you. Ba't ba ginawa mong thank you si Kristo? Thank you, dear Jesus. Thank you, dear Jesus. Thank you, dear... Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Nakasulat ba yan? Nakasulat ba? Kailangan nakasulat. Hingi ka ng pera, nakasulat. Dapat ang pangalan ng samahan mo, nakasulat. Nakasulat ba yung samahan mo? Dapat nakasulat. Yung kinukolekta mong pera, nakasulat ba yan? Kung nakasulat, okay lang, pati ko magbibigay eh. Nakasulat ba yung doktrina mo? Basahin natin. Hindi nakasulat. Saan mo hinagilap yan? Yan ang sinasabi sa Biblia, nangangaral, ibang aral.
Kaya gusto nyo maligtas, makatiyak kayong kabahagi kayo nung nasa Biblia, mga kababayan. Kayo bahagi nung sinasabi sa hula, mga taong maglilingkod sa Diyos, sa silanganan, sa mga pulo ng dagat, kailangan patunayan muna na ang modo ng paglilingkod mo nakasulat, confined sa sinasabi ng Biblia. Hindi inimbento ng kahit na sino. Yun ang aming paninindigan. Kaya inaanyahan namin kayo, suriin nyo kung ang aming tinutupad nakasulat o hindi. Kami, may abuluyan din kami rito. Pero tanungin mo, nakasulat ba? O di pakikita ko sa'yo. Kami, nagtitiwalag kami ng ayaw magbago. O nakasulat ba? Pakikita ko sa'yo. O, sa amin ikaw, hindi kami nagtitiwalag. Hindi. O, paano ka magtitiwalag? Natatakot ka mabawasan ng miyembro dahil mababawasan yung abuloy. Ayun. Kaya nga inaapura mo pagdami. Mangangaral sang oras, tapos pagkapangaral sang oras, tataas ang kamay. Sino sa inyo tumatanggap kay Jesus? Taas ang kamay. Pagtaas ng kamay, ilulublob ka doon sa CR. Okay na. Mamaya, mag-iikapu ka na. Minamadali yung mga tao para makuna ng abuloy. Tapos walang tiwa-tiwalag. Kahit ano gawin mo. Kahit 5 asawa mo, diyan ka pa rin. Walang tiwa-tiwalag dyan. Bakit? Paano magtitiwalag? Mababawasan ng miyembro nila at mga kabig. Mababawasan ng pera. Sa Biblia ho, dapat nakasulat. Pag ayaw magbago tao, sinasadya ang pagliko. Ayaw magtuwid. Gusto'y lapastanganin ng Diyos. Dapat doon alisin sa samahang sa Diyos. Sabi sa Biblia, ang masamang kasama, sumisira ng magandang ugali. Alisin ninyo sa inyo ang masasamang tao. Sabi ng Biblia. 5:11, 13 ng unang Korinto. Basahin nyo kung di nakasulat. Kaya, inanyayahan ko po kayo uli kung loloobin ng Diyos. Aalamin natin, sa Pilipinas kaya, meron na kayang mga taong nagsasama-sama sa nakasulat? Let us be particular. Sa ngayon kaya, meron na kayang mga tao na naglilingkod sang-ayon sa nakasulat? Alamin natin. Tingnan natin kung nakasulat yung kanilang ginagawa. Pag nakita nating nakasulat, di doon tayo sumama sa nakasulat at yon ang totoong sa Diyos dahil nakabatay sa kasulatan. Yan po ang aming ipinag-aanyaya sa inyo. Pansamantala mga kapatid, tatapusin po natin ito.